Grabe, dahil sa kapalpakan namin noon ay bigla na lang kaming napunta sa isang lugar kung saan parang katulad din lang ng islang unang dinaungan namin. Ngunit ibang nilalang naman ang nakatira doon. Ano ba, Tabian, JJ? Kailangan nating mahanap yung dalawang babae para makaalis na tayo dito ng tuluyan. Pero, paano tayo makakaalis? Mukhang hindi na tayo pakakawalan ng mga yon. Uwi ka noon ng isang kasama ko. 1961, sa isang isla ng Samar. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Ang narinig niyong may takot sa kwento niya sa intro natin ay si Ed o Eduardo. Yun yung buo niyang pangalan. 5 ang magkakaibigang ito o magbabarkada. 2 babae, si Rowena at Cynthia. Ang 3 lalaki naman ay si Ed, Tabian at JJ. At nangyari ang karanasan nilang ito nung napadpad sila sa isla na may aswang. Kaya nga't umpisahan natin dito. Pagkatapos ng mahabang biyahe, galing pang Maynila ang mga ito, kasabay ng pagdapo ng bangka sa dalampasigan, ay ang pagbate ng malamig na simoy ng hangin na tila may dalang bulong mula sa dagat. Ang kanilang mga anino'y humalo sa liwanag ng gasera. Nang makababa na sila, ay binagtas nila ang masikip na daan patungo sa isang baryo. Madilim na ang kalangitan nang marating nila Eduardo, Rowena, Cynthia at Tabian at JJ ang maliit na baryo sa dulo ng Samar. Paglalakad lang ang ginawa nila noon dahil sa baryong ito ay wala namang sasakyan ni kahit tricycle man lang. Well, sigurado ba tayo dito? Tanong ni Rowena habang nilalaro ang ilaw ng kanyang flashlight sa masukal na gubat sa gilid ng daan. Relax ka lang, Rowena. Tugon naman ni JJ na bahagya pang patawa-tawa. Adventure to. Hindi ka ba nasasabik? Dagdag pa nito. Nasasabik naman saan? Sa gubat na to? O sa kung anumang multo na sinasabi ng bangkero? Sagot ni Rowena na halatang iritado. Ang baryo ay tila natutulog na noon at ang mga bahay na kakaunti lang na kanilang nadadaanan ay nagkukubli sa dilim. Nawala ni isa man lang ilaw maliban sa gasera na nakasabit sa isang dampa sa gitna ng baryong ito. Dito kasi sila pinapunta ng bangkero na ang sabi may dapat daw silang kausapin muna bago tumuloy sa kanilang plano. Bahagya pa nung naglakad ang 5 para lapitan ang dampa. At sa mga ilang sandali, nung nandun na nga sila sa labas ng dampa, sinalubong sila ng mga amoy ng tuyong dahon at usok mula sa apoy ng kalan. At sa isang sulok, nakaupo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na damit pambukid. Magandang gabi ho, tatay. Bati na dito. Sabay ngumiti lang naman ang 4 para ihanda ang pagbati rin sa matanda sa pagharap nito sa kanila. Nang tumayo nga ang matanda at humarap sa kanila, tahimik lang yon at hindi naman agad na nagsalita. Bagkus ay tinignan muna niya ang mga ito na parang nangingilatis sa tema ng kanyang pagtingin. So creepy. Komento pa ng pabulong noon ni Cynthia kay Rowena. Dahil kung ikaw ang makakakita ng mga mata ng matandang ito, ay ganun din siguro ang magiging komento mo. Sa kadahilan ng ang mata ng matanda ay tila laging nagmamasid. Parang nakakakita ito ng hindi nakikita ng ibang tao. Maaring kaluluwa o mga lalang nakasama nating nabubuhay, ngunit di natin nakikita. Kayo pala. Yung sinasabi nilang dadao ngayon dito sa isla, bungad ng matanda. Kasabay ng paghitit niya ng malaking tabako at buga nito ng usok na parang relax na relax lang. Opo. Tatay Berting. Iho, madalas ay tinatawag ako na kabirting ng mga bangkero na pumupunta dito. Pero tawagin nyo na lang ako sa pangalang Berting. Tumuli kayo. Sige na, pumasok na kayo dito. Sige Tatay Berting. Si Tabian naman ang sumagot, sabay ng tango. Habang pumapasok na nga sila sa dampa ng matanda. At nang sila'y nakapasok na, inalapag na nila noon ang kanilang mga backpack sa sahig. Sabay kausap sa kanila ng matanda.
Matanong ko nga kayo, mga binata at mga dalaga, bakit dito nyo naisip na mamasyal? Tang, kasi sabi nila, marami daw kakaibang tanawin dito. Tulad ng yungib ng mga paniki. Tsaka may mga ilog daw sa islang to na pwedeng pagliguan. At sabi pa nila, mabait naman daw ang mga tao dito kaya siguro mas ligtas. Tsaka adventure na rin ho, tatay. Sawa na kasi kami sa mga basic lang na pasyalan eh. Gusto namin kasi yung medyo kakaiba naman. Wika no ni JJ. Ganun ba? Sige, ako na lang ang magiging patnubay nyo sa pagpasyal nyo dito sa lugar. O yun bang tinatawag nilang Tour guide, tay. singit nung isa sa kanila. Oo, parang ganun na nga. Pasensya na. Mahina kasi ako sa English eh. So ikaw na lang yung babayaran namin, tatay, na magtutur sa amin sa malaking isla na to? Wag na iha. Libre lang. Hindi naman ako nagpapabayad. Alam mo kasi, ang importante o ang mahalaga dito ay makauwi kayo ng ligtas. Nagkatinginan noon ng dalawang babae sa sinabi ng matanda. So, what do you mean, tay? Delikado ho itong isla? Hindi naman sa ganon. Pero mas maganda kung mag-iingat tayo, hindi ba? Sa pag-uusap nila ay bigla na lang kumidlat ang kalangitan. Kaya naman, Mukhang uulan pa. Sige, mga iho, mga iha. May dalawang silid naman dyan. Kaya isa sa mga babae at isa na lang sa mga lalaki. At ang palikuran natin ay nandun. wika ng matanda. Sabay turo nito sa palikuran o CR nga sa labas na malapit din lang sa dampa nito. Nang makita yon ng mga babae, nagkatinginan ulit si Rowena at Cynthia. Kasi nga, parang nakakatakot naman na mag-CR doon. Dahil nasa pagitan yon ng mga pananim na saging. Tapos ay medyo madilim pa ang bahaging yon. At habang nakatayo sila noon na pinagmamasdan kung nasaan yung CR, ay biglang kumulog na naman. Uulan na talaga. Siguro ay kumain na rin kayo bago kayo sumampa sa bangka. Hindi kasi ako nakapaghanda. Hindi ko kasi inaasahan na ngayong araw ang pagbisita nyo o pagpunta nyo rito. Salita pa ng matanda. Nagkatingin-tinginan noon ng mga magbabarkada dahil sa ang totoo ay hindi pa sila kumain ng hapunan. At dahil sa sinabi ng matanda ay parang nahiya na rin lang sila. Oo, tay. Okay kami. Kumain na kami kanina. Tutulog na nga lang kami. At magpapahinga. Para bukas, handa na kami. Salita na lang noon ni Ed. Oo, tay. Ayos lang kami. Sakay pa ni JJ sa kanilang pagsisinungaling. Kaya naman nagpahinga na lang noon ang mga ito sa dalawang silid. Yung tatlong lalaki ay sa isa at yung dalawang babae ay sa kabila naman. At yung matanda ay pumwesto na lang doon sa parang pinaka-balcony ng dampa nito. Hanggang sa umulan na nga ng tuluyan ng gabing iyon. Buti na lang nagdala ako ng chichirya. Wika naman ni Cynthia kay Rowena. Pahingi ako. Gutom na rin ako eh. Salita naman ni Rowena. Ang mga lalaki naman noon ay tuluyan ng nagpahinga ng mga sandaling iyon. Hanggang sa nagpahinga na nga ang lahat. Ngunit ang matanda nun sa labas na nasa maliit na silong sa isang parte ng dampa niya. Nakatitig ito sa malayo na parang nag-iisip at bulong pa niya sa kanyang sarili ng Ito ang unang ulan ng buwan na to matapos ang kabilugan ng buwan. Wag naman sana. Sana ay makaalis muna sila bago magpakita ang replika ng isla. Wika ng matanda na parang may bahid ng pag-aalala. At lumipas nga ang gabing iyon. Maaga ang lahat na gumising. Mauna na kayong maligo. Susunod na lang kami. Wika nun ni Tabyan sa dalawang babae. Iyo, baka may sumilip sa amin dyan. Sos, ang arte naman neto. Parang tayo na nga lang ang tao dito eh. Iniisip mo pa yon? Hayaan nyo na. Magbabantay na lang kami. Tugon naman ni JJ sa kaartehan ni Cynthia. Hanggang sa lumaon ang oras, ay nakaligo na rin lang ang lahat. Halina kayo. Kumain na tayo bago tayo lumabas.
Salita naman ng matanda nun habang hinahango ang inihaw nito. Yun, kakain na tayo. Salita ni Ed. Naupo na nga ang lahat noon sa harap ng mesa, yung 5, habang inihahanda ng matanda yung inihaw nito. Pero nang mailapag niya ito sa mesa, ay, Tay, ano ho yan? Mukhang sunog na sunog. Wika ni Rowena. Ah, iyan ba? Karne yan ng baboy ramo. Inimbak ko yan sa asin. Kaya masarap yan, sigurado. Ayos. Ngayon lang ako makakatikim ng ganito Wika naman ni Ed. Sabay apurang kuha na ng 3 lalaki ng kanin. Ngunit yung 2 babae ay nag-iinarte pa. Thank you na lang ho. Parang hindi ko type yung pagkakaluto, Tay. Meron naman kaming dilatang dala dyan. Siguro yun na lang munang uulamin namin. Sabi na lang ni Cynthia. Sige. Kung gusto nyong initin, andun yung kalan. Kaso lang ay magpaparingas muna kayo ng apoy. Sige lang, Tay. Ayos lang. Ang arte naman ng mga to. Pansin pa ni JJ sa mga babae habang sumusubo na ito sa pagkain. At mukhang gutom na gutom talaga. Hayaan mo na, iho. Mga babae ang mga yan. Intindihin na lang natin sila. Wika naman ng matanda ng pagpapakumbaba. Sige, magpakabusog kayo. Malawak ang islang to. Kaya malayo-layo rin ang ating lalakarin. Matapos nga nilang kumain, ay agad na silang gumayak. Para nga pasyala ng buong palibot ng isla. Pati yung matanda o si Tatay Berting nga ay naghanda rin noon. At nakita pa noon ng mga lalaki ang sinukbit nitong parang latigo sa likuran niya. Pero parang matigas yung latigo na yon. Tapos ay napansin pa nila na bubulong-bulong ito na parabang nagdarasal bago sila umalis. Pero pinagkibit balikat na rin lang ng 3 ang nakita nila na ginawa ng matanda. Kasi nga, syempre, ay tagaliblib na lugar iyon. Kaya marami siguro itong paniniwala. Kaya nagdarasal pa ito. Hanggang sa inumpisan na nga ng mga ito na maglakad. Nung una ay maayos naman ang kanilang pamamasyal. Kasi naman ay bago sila umalis kanina, ay binili na sila ng matanda. At ang sabi niya, una sa lahat ay huwag silang hihiwalay sa kung ano ang binabagtas ng matanda. Ibig sabihin ay kung saan dadaan ang matanda, ay yun din lang dapat ang kanilang babagtasin. Pangalawa, pag sinabi ni Kaberting na uuwi na sila, ay wala nang magrereklamo pa. At ang pangatlo, walang aalis ng walang paalam, lalo na't kapag tumigil si Kaberting. Kapag tumigil siya, ibig sabihin ay may delikado o may hindi magandang nararamdaman ito sa paligid. Kaya dapat manatili silang magkakasama. Yun ang pinaka-importante na bilin ni Kaberting. Hanggang sa kanilang paglalakad ay inabot na sila noon ng tanghalian nang makarinig sila ng pag-agos ng ilog. Mukhang may malapit na ilog dito, Tatay Wika ni JJ kay Kaberting. Oo. Malapit na nga tayo sa isang ilog. Tugon naman ng matanda. Maganda siguro, Tay, kung sa tabing ilog tayo magpahinga at kumain. Parang picnic na rin, hindi ba? Singit na salita ni Rowena. Maganda nga yung ideya mo, Rowena. Hindi ko alam na matalino ka rin pala. Biro naman noon ni Tabian kay Rowena. Ganun ba? Sige, tara, sundan niyo ako. Aya na ni Kaberting sa kanila. Napahiwatig na rin na pagpayag nito sa gustong gawin ng 5. At dito ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Hanggang sa mga ilang sandali lamang ay narating na nila ang ilog. Wow! Ang linaw! Ang ganda! Wika nun ni JJ sa pagkamangha sa ilog. At maski ang 4 nun ay napanganga na lang sa pagkakakita sa ilog na ito. Sa kadahilanang ang ilog ay tila isang tagong paraiso. Napapaligiran ng matatayog na punong kahoy ito na ang mga dahon ay bumubuo ng animoy berdeng canopy. Ang tubig ay malinaw na parang kristal at kitang-kita mo ang bawat batong nakahimlay sa ilalim nito. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito ay may kakaibang katahimikan
na nagtataglay ng bigat sa paligid. Ang hangin ay tila bumubulong sa banayad ng pag-ihip nito. At ang pag-agos ng tubig ay may alon na hindi tugma sa simoy ng hangin. Ang paligid nito ay malamlam ang liwanag na parang laging dapit hapon na nagdadala ng malamig na pakiramdam na bumabalot sa bawat tumadaan. Nang maya-maya pa nga, sa silong ng isang malaking puno malapit sa gilid din ng ilog, ay doon na naglatag ng banig ang mga lalaki. At si Kaberting naman nun ay nagparingas na ng apoy para mag-ihaw naman nung baon din niyang karne na nakagarapon, na karne na inimbak niya sa asin. Hanggang sa... Woo! Ang lamig! Wika nun ni JJ na nooy tumalon na sa ilog para maligo, na hindi man lang nagsabi sa matanda. Kaya nga't napalapit nun si Kaberting sa ilog. Pero hindi pa man nakakalapit ito. Ang sarap maligo dito! Wika naman ni Tabian ng... Mga bata! Ba't kayo naligo? Tanong ng matanda ng pasigaw. Napalingon noon ang lahat sa kanya dahil sa napalakas ang boses nito. Tay, bakit ho? Pinagbabawal po bang maligo dito? Tanong ni JJ. Hindi naman sa ganon, kaso... Sige na nga, maligo na nga lang kayo. Pero sandali lang ha, huwag kayong masyadong magbabad. Pagkatapos nating kumain ay aalis na rin tayo. Konting lakaran na lang ang ating gagawin at uuwi na tayo. Hindi pwedeng maabutan tayo ng gabi sa daan. Sige ho, tatay. Tugon naman ni Tabian, ngunit hindi na nun sumagot ang matanda. Sabay tumalikod na ito, nakakamot-kamot ng ulo na parang problemado. Pero bumalik na rin lang ito sa pinaparingas niyang tuyong kahoy. Hanggang sa mga ilang sandali ay kumain na nga sila. Pero matapos nilang kumain ay humirit pa sa pagligo ang mga ito. Tapos ay sumali na ang lahat, pati yung dalawang babae. Napauo na lang noon si Kaberting, kahit na parang labag sa kalooban nito ang ginagawa ng mga yun. At nagbantay na lamang siya sa paligid. Ayaw naman niya kasing ipahiya pa ang mga dalaga at binata sa kahilingan ng mga yon. Pero habang nagkakasiyahan nga na naliligo ang lima, panay naman ang sipat ni Kaberting sa paligid. Hanggang sa... Butrages, sino kaya to? Wika ni Kaberting nang may nasipat siya na parang sumusubaybay sa kanila mula sa di kalayuan. Mga iho! Mga iha! Umahon na kayo! At pagbalik ko, uuwi na tayo! Wika ni Kaberting noon, sabay takbo nito na parang may nais itong habulin. At yun ay ang nasipat niyang nilalang. Aahon na raw tayo! Saan naman kaya pupunta si tatay? Iiwan niya ba tayo dito? Mukhang nag-aapura pa eh. Kayo, aahon na kayo? Pagbalik na lang niya, tsaka na lang ako aahon. Baka tatay lang si tatay, kaya nag-aapura. Yak, ang laswa talaga ng bunganga mo, JJ. Tugon naman ni Cynthia. At dun nga ay hindi umahon ang mga ito. Naligo lang sila na parang hindi sineryoso ang sinabi ni Kaberting. At si Kaberting naman noon ay nakalayo na at mukhang hindi niya naabutan ang lalang na nais nitong sukulin. Nang napatigil na ito, tumatanda na talaga ako. Sayang, hindi ko siya naabutan. Wika noon ng matanda. Ano? Salita niya noon ng pagkabigla. Pero ang tanging nakikita lang naman niya ay ang natanaw niya sa dagat na isa ring isla. Ang mga bata, mukhang naisan nila ako Wika niya sabay takbo nito ng papabalik na nag-aalala. Samantalang ang lima na naliligo pa rin sa ilog, si Rowena, Cynthia, Tabian, JJ at Ed, ay natigilan noon sa kanilang kasiyahan. Kasi ay nakita nila sa kabilang ilog na ito ang isang lalaki na naglalakad papalapit din sa mismong ilog. Nakasombrero iyon ng nilagang dahon ng anahaw, yung parang pambukid, at yung kasuotan nito ay kupas na damit. At pansin nilang nakapaalang yun, at sa mga ilang sandali lamang
ay narating na nito yung gilid ng ilog. Naupo ito doon na hindi naman kalayuan sa pinagliliguang parte ng 5 magbabarkada. Pagkatapos ay isinawsaw nito ang isa niyang kamay sa tubig. Natahimik pa noon ang 5 habang pinagmamasdan nila ito. Kasi parang nakakaramdam sila ng kakaiba sa lalaking yun. Nang maya-maya ay sumagap ng tubig ang lalaki sa 2 nitong palad. Akala nila iinom ito. Ngunit inilapit lang niya noon ang tubig na nasa palad niya sa kanyang bunganga, na parang bumubulong-bulong yung lalaki sa tubig na sinapu niya. Hanggang sa ilang sandali ay inilagay na niya ang tubig sa bunganga niya, na parang ininom niya yon. Ngunit hindi. Pinangmumog niya lang pala ito. Tapos ay padurang labas niya sa kanyang bibig ng tubig pabalik sa ilog. "Yak! Umahon na tayo!" Wika pa noon ni Cynthia na siyang bumasag sa katahimikan nila. Kasi yung anod noon ng pinagdurahan ng lalaki ay patungo sa kanila. Tumayo naman na noon ang lalaki at doon ay nakita pa nga ng mga ito ng umisiyon habang natatakpan ng sombrero niya ang kanyang mga mata. Medyo nakayuko kasi ito. Pagkatapos ay naglakad na ito papalayo sa ilog. "Mga iya! Mga iyo! Umahon na kayo!" Narinig naman nilang sigaw noon ng matanda habang tumatakbo yun sa di kalayuan. Ngunit nang gagalaw na sana si JJ at Ed at ng iba pa. Anong nangyayari? Parang napaparilsa ang pako. Wika nun ni Ed. "Sis, bakit hindi ako makagalaw?" Salita naman ni Rowena. Pati ako. Bakit di ako makagalaw?" Komento rin ni Tabian. At lahat pala sila ng mga oras na yon ay hindi na maigalaw ang kanilang mga paa para umahon sa ilog. Dahil lingid sa kaalaman nila ay naorasyon na sila na naaayon sa plano nito. Tumatakbo pa rin noon si Kaberting, pero nung malapit na ito, Ed! Tignan mo! Parang bumaliktad ang anod ng tubig!" Wika ni JJ. "Oo nga no." Tugon naman ni Tabian. Ayaw ko pang mabatay. Ano nangyayari?" Salita ni Cynthia na umiiyak na noon hanggang sa bumugso na lang ang lakas ng anod ng tubig. "Cynthia! Cynthia! Rowena!" Sigaw ni Ed. "Ed!" Sigaw naman ni Tabian. "Mga pre!" Sigaw ng lahat dahil sa tinangay na sila ng agos ng ilog. Dumating naman na noon si Kaberting. "Iyo! Mga iya!" Sigaw nito. Sabay apura nitong tingin-tingin sa paligid. At nang makakita ito ng mahabang sanga, kinuha niya yon at hinabol sa gilid ng ilog ang 5 magbabarkada na nooy tinatangay na nga ng agos ng ilog. Pagod na paghabol ng matanda. "Iyo! Iyo! Humawak ka sa kahoy!" Salita ng matanda noon habang itinatapat kay Ed ang mahabang kahoy para nga sana makapitan nito. Ngunit parang sadyang napakabilis ng agos ng tubig. Dahil sa kung aabutin naman na ni Ed yung kahoy ay lulunurin naman siya ng ilog. Ganun na ganun ang ginawa ng matanda. Ngunit wala. Hindi man niya mapakapit sa kahoy ang isa sa kanila hanggang sa mga ilang sandali lamang kung saan dumidiretso ang agos ng tubig ay may makapal na hamog. Pagkatapos ay napakalamlam na tignan ang lugar dahil sa maraming punong kahoy ang nasa gilid ng ilog. "Mga iyo! Mga iya!" Sigaw na lang noon ni Berting dahil sa hindi niya na naabutan pa ang 5 dahil sa napasok na nga sila sa makapal na hamog na yon sa ilog mismo. "Kailangan kong mabawi ang mga yon sa lalong madaling panahon," huling wika ni Kaberting. Samantala, yung 5 naman na pumasok sa makapal na hamog ay nararamdaman nilang bumagal na noon ang pag-anod ng tubig. Pagkatapos ay naigagalaw na nila ang kanilang mga paa sa tubig. "JJ! Rowena! Cynthia!" Boses nun ni Tabian sa makapal na hamog habang nasa tubig pa rin ito. "Tabian! Tabian! Nandito ako!" Wika naman ni JJ. "Asan kayo?
Bigkas din na pagsigaw ni Ed. Ngunit hindi pa rin sila magkakitaan dahil sa zero visibility ang kapal ng hamog na yun. Hanggang sa maya-maya pa ay nalagpasan na ng tatlo ang makapal na hamog at nakita na nila ang tahimik na kapaligiran. Ngunit ang tanong dito, yung mga babae, nasan kaya sila? Tanong noon ni Ed sa dalawa. Kaya naman umahon na sila agad para hanapin ang mga babae sa ilog. Ngunit wala. Hindi nila makita ang mga yon. Rowena! Cynthia! Asan kayo? Sigaw ng mga ito sa paghahanap. Makita nila ang mga bakas ng paa na parang pinanggalingan ng tao mula sa ilog at medyo basa pa. Hindi kaya umahon na sila at tayo naman ang hinahanap nila? Imposible yon. Ang bilis naman nilang nakalayo kung sakali. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Baka nalunod o dinukot kaya sila. Usapan pa noon ng tatlo. At sa kagustuhan nga nilang mahanap ang dalawang babae, nagpasya silang maglakad-lakad sa gilid ng ilog. At naisip nilang siguro ay malapit lang naman doon yung matanda sa inahunan nila. Pero sa kanilang paglalakad at paghahanap, wala naman na si Kaberting. Pati yung dalawang babae. Pero ang totoo mga kabagis, ay di lang alam ng tatlo na wala na sila sa orihinal na isla na kanilang dinaungan. Dahil nasa isla na sila na sinasabi nung matanda nung gabing umuulan, ang replika ng isla na ang nakatira ay mga aswang. Ipapaliwanag ko mga kabagis dahil nagsimula na nga ang kalbaryo ng 5 magbabarkada. Ang orihinal na isla kung saan unang dumaong noon ang magbabarkada ay natural na isla na tahimik at simple. Kilala ito ng mga lokal bilang isang lugar na may kakaibang enerhiya, ngunit walang masyadong panganib. Pero sa isla na ito ay nagmumula rin ng misteryo. At ang replika naman na sinasabi ni Kaberting ay nilikha gamit ang makapangyarihang mahika ng mga aswang. Mukha itong eksaktong kopya ng orihinal na isla, ngunit ito'y may elemento ng pagkakakulong at panlilinlang. At ang mga puno, paligid at mga nilalang dito ay mapanganib at puno ito ng malisyosong layunin. Ang portal sa pagitan ng dalawang isla ay nagbubukas lamang kapag may ritual na isinasagawa na ginagawang perpektong bitag ang replika. Yung ilog, naaalala nyo yung lalaki na nakasombrero? Dahil ang dalawang isla ay konektado sa pamamagitan ng portal na aktibo lamang kapag may mahikang nangyayari. Tulad ng nakita nating ritual sa ilog. Ibig sabihin, sa isang bahagi, ang lalaking nakasombrero na yon ay nagsisilbing gabay ng mga aswang at siyang dahilan kung bakit naparalisa ang katawan ng magbabarkada sa ilog. Ang ritual na ginawa niya sa tubig ay nagbigay ng kontrol sa agos ng ilog upang dalhin ang mga biktima sa isla ng mga aswang. Dahil di nila alam na pagpasok nila sa makapal na hamog ay nakapasok na rin sila noon sa replikang isla. Yun na yung portal. At sa pagpapatuloy nga ng kwento, natuyo na lang noon ang damit ng tatlong lalaki sa paglalakad-lakad nila sa replika ng isla, sa paghahanap nga nila sa dalawang babae, hanggang sa inabot na sila ng gabi. Mga tol, anong nangyari sa atin? Pati sa dalawang babae, parang sa isang iglap, ay napukaw na lang tayo sa kawalan. Wika nun ni Ed sa pagtigil nila sa paglalakad, hanggang sa nakarinig sila noon ng kayuskos ng paggalaw ng matataas na damo. Ed? Ano yun? Wika ni JJ, hanggang sa mga ilang segundo. Sa pagbiyak ng matataas na halaman dahil sa pagkahawi nito. Ed? Tabian? Ano mga yan? Salita ni JJ nang makita nila ang 4 na malalaking aso na halos singlaki na ng kalabaw at napakaitim ng balahibo nun sa katawan na halos umakmana sa kadiliman ng paligid at umiilaw ang mga mata nun na kulay pula, kasabay ng pag-aangil ng mga ito na parang gusto silang lapain ng mga yon.
Takbo! Takbo! Sigaw ni Ed sa dalawa, sabay karipas nila ng takbo. Hindi na lumingon noon ang tatlo. Hingal nila. Pero hindi naman nila alam noon kung sinusundan pa rin sila ng mga ito, sapagkat di nga sila lumilingon hanggang sa nakakita sila ng napakalaking bato at dun sila nagtago. Ayoko na. Ayoko lang gumalaw. Wika noon ni JJ. Mukhang mamamatay na tayo dito. Salita naman Tabian na parang nawawalan na rin ng pag-asa. Ano ba? Tabian, JJ, kailangan natin mahanap yung dalawang babae para makaalis na tayo ng tuluyan dito. Pero, paano? Paano tayo makakaalis? Mukhang hindi na tayo pakakawalan ng mga yon. Hindi kaya mga aswang ang mga yon? Nakwento dati sa akin ng lolo ko na may mga ganung uri daw ng nilalang, yung nagpapalit anyo bilang mga maitim at malalaking aso. Sabi pa noon ni Tabian. Wala akong pakialam kung mga aswang ng mga yun. Kailangan natin makita muna si Rowena at Cynthia. Salita ni Ed. Hanggang sa narinig na naman nila ang angin ng mga nilalang na humahabol nga sa kanila. Nang lumitaw na ang mga yun mula sa karimlan ng dilim na umaangil at mas dumami pa ang mga yun. Kaya naman parang sa pagkakataong ito ay wala nang matatakasan o tatakbuhan ng tatlo. Buwisit, palpak tayo, salita pa nun ni Ed. Ayoko pang mamatay, Ed, salita ni Tabian. At si JJ naman noon ay naihina nun sa kanyang short. Nang biglang sumunggab na nga ang malalaking aso na yun sa kanila, wala na. Nakapikit na lang noon ang tatlo at tinanggap na lang ang kanilang kapalaran sa islang yun. Nang biglang nakarinig sila ng malakas na paghampas na parang tunog ng latigo at sinundan pa yun ng isa sa pagmulat nila ng kanilang mga mata. Parang isang matigas na latigo noon ang umiilaw na humahampas sa katawan ng mga aswang. At ang nakahawak noon ay si Tatay Birding. Dumating siya. Kumilos kayo! Doon ang daan papuntang ilog! Tumakbo na kayo habang pinipigilan ko sila! Wika pa noon ng matanda sa panandalian nitong pagtigil sa laban. Eto namang tatlo ay napatanga pa at di nakakilos agad dahil sa natulala sila sa nakita nilang kakayahan ni Kabirting. Nahaluan noon ng pagkamangha ang takot na kanilang nararamdaman. Dahil sa umiilaw noon ang latigong hawak ni Kabirting at ibang-iba na ang pagkilos ng matanda ng mga oras na yon, para yung nasa kalakasan pa lang niya kung kumilos. Tapos ay mabilis yun na gumalaw sa hawak nitong latigo. Sa paghampas noon ni Kabirting sa isa sa mga aswang ay bumabakat ang baga nun sa katawan ng mga ito. Ano ba? Kumilos na kayo! Hindi ko kayang ubusin ng mga to! O mapipigilan ng matagal dahil islang nila to, sigaw noon ni Kabirting. Kaya naman nanakbo na noon ang tatlo sa itinuturong daan ni Kabirting sa kanila, para nga daw bumalik sa ilog, at nagpaiwan pa ng saglit noon si Kabirting dahil sa pinigilan niya ang mga taong lobo o mga aswang na humahabol kina Ed. Hampas ulit ni Kabirting ng latigong ito. Ilag niya sa pagkalmot ng isa dito. Sabay hampas niya ulit ng kanyang latigo. Ilag niya ulit at hampas niya ulit sa isa doon. Kasabay ng pag-iskapo niya para sundan na ang tatlo papunta sa ilog. Hanggang sa hingal ng tatlo sa pagod at biglang, bilisan niyo! Sumunod sila sa atin! Biglang litaw ni Kabirting sa likuran nila. Napakabilis nitong inabutan sila at naginhawaan naman noon ang tatlo nang makita nila ang matanda. Naririnig pa nila noon ang mga pagsunggab at paghampas ng matanda sa kanilang likuran sa mga umaabot sa kanila na mga aswang. Si Kabirting ang sumasalag sa mga yon sa kanilang pag-atake hanggang sa malapit na sila noon sa ilog. Tatay, paano yung mga babae? Hindi pa namin sila nakikita! Salita pa nun ni Ed habang tumatakbo.
Huwag niyo silang alalahanin. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo ang pangyayari. Pag nakauwi na tayo sa orihinal na isla, ang mahalaga ay makalis na tayo sa replika na to. Sapagkat pag naabutan tayo dito ng umaga, ay makukulong na tayo sa islang to. Sagot ng matanda. At kahit naguguluhan naman noon ang tatlo sa sitwasyon nila, ay tumakbo na lang ang mga ito. Pagdating nyo sa ilog, tumalon na agad kayo! Oo, oho, sagot naman yung tatlo ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman nang maabot na nila ang ilog, talon ng sunod-sunod ng mga ito sa ilog. At sa matanda naman ay hampas pa nito ng latigo niyang umiilaw sapagkat may umabot pa sa gilid ng ilog na yon na mga aswang. Tatay! 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 Sigaw nila dahil sa nakikipaglaban pa rin ang matanda noon sa ibabaw ng ilog hanggang "Andyan na ako!" salita niya, sabay talon nito sa ilog. At pagdapo ng matanda sa tubig, biglang nagrebersa ang anod ng ilog papabalik. "Magpatakay lang kayo!" wika ng matanda, sabay bugso na ng malakas na pag-anod ng ilog. Tinangay sila ng anod na yon hanggang sa inabot na nila ang pinakamadilim na bahagi nito na halos hindi na sila magkakitaan. Ilang minuto ang lumipas sa pagtakip ng kadiliman sa kanilang pagpapatin-anod. Unti-unti ay para bang nasisilayan na nila ang liwanag. "Tatay, parang ito na ngayong pinanggalingan namin ha." "Oo, nandito na tayo. At umaga na," wika ng matanda. Sobrang taka naman noon ng tatlo sa nangyari dahil hindi ba nga gabi lang kanina? Ngunit bakit umaga na agad? "Tay, bakit parang ang bilis mag-umaga?" tanong ni Ed sa pag-ahon na nila sa ilog. "Alam nyo, may mga bagay na hindi natin talaga maipapaliwanag. Pero ang alam ko ay parte yon ng mahikang nakabalot sa replika na isla. Halika kayo at may ipapakita ako sa inyo." Aya ni Kaberting sa mga ito. At sumunod naman ang tatlo sa paglalakad. At habang naglalakad sila, "Oh, Toy, yung mga babae pala, yun na lang ang ipinag-aalala namin." Wag na kayong mag-alala. Nasa mabuting kalagayan sila," sagot lang ng maiksi ni Kaberting. At sa kanilang paglalakad ay naabot na nila ang kabilang bahagi ng dulo ng isla. At doon ay itinuro ni Kaberting ang replika ng isla. Yan ang isla kung saan tayo nanggaling." Ano? Papanong pinadaan kayo sa isang portal ng gabay ng mga aswang sa kapangyarihan ng isang mahika na sa tingin natin ay hindi nangyayari sa mundong ito? Buti na lang ay may karunungan din ako ng konti, kaya nagawa kong irebersa ang ginawang ritual ng gabay nila. Nang hindi naman nakasagot na ang tatlo dahil sa habang pinapakinggan nila ang matanda sa pagsasalita nito, sa unti-unting pagsikat ng araw ay siya namang unti-unti ng paglalaho ng replika ng isla sa dagat. Yan, nakita nyo? Ngayon ay alam nyo na ang ibig kong sabihin kanina. Kung hindi tayo nakaalis kanina sa isla, ay kasama na nating maglalaho ang islang yan. Napanganga na lang noon ang tatlo sa kanilang nasaksihan at sinasabi ng matanda. "Oh, ano pang ginagawa nyo? Tara na, kumustahin na natin yung mga babae, si Rowena at si Cynthia." Walang imik noon na sumunod na lang ang tatlo sa matanda. At sa mga ilang minuto nilang paglalakad, ay nakauwi na nga sila sa dampa ng matanda. "Mga iha, nandito ng mga kaibigan nyo!" bungad ng matanda sa labas pa lang ng kanyang dampa. "Tabian, Ed, JJ, nandito na kayo!" salita nun nung dalawang babae kasabay ng mabilis na paglapit sa tatlo. Sabay yakap ng mga ito sa kanila. Nagulat pa noon ang tatlo sa naging reaksyon ng dalawang babae. Pero nagpapasalamat na rin sila dahil nasa mabuting kalagayan ang mga ito. Nang mahimasmasan na ang lahat sa mga nangyaring misteryo at kapahamakan sa kanila, dito na rin inilahad ni Kaberting at ng mga babae na nung sumuot pala sila sa hamog ng ilog, tumalon na rin pala ang matanda nun sa ilog.
At sa pagdapo niya sa tubig ay ginawa niya ang lahat para mairebersa ang ginawang mahika nung gabay ng aswang. At nagawa nga niya yon. Ngunit ang tanging na ibalik niya lamang o nahatak niya sa portal ay ang dalawang babae. Kaya niya nailigtas ang mga ito. Samantalang ang mga lalaki ay tuluyan nang lumusot sa replika ng isla. At nang maiuwi ni Kaberting yung dalawang babae at tsaka niya binalikan yung tatlo sa pamamagitan din ng portal ng ilog. Lumipas ang araw na yon at isa pang gabi. Pagkatapos ay pauwi na ang 5 magbabarkada. Paano? Mag-iingat kayo. Tandaan nyo na ang pagiging mapusok kong minsan ay nagkakaroon ng negatibong resulta. Ha? Lalo na ikaw, JJ. Pasensya na tay. Pero salamat ho talaga. Sa susunod na pagbabalik namin dito, bibilan ka na namin ng pasalubong para makabawi. Babalik pa kayo. Sige, ingat na lang kayo sa biyahe. At dito ay nagpaalam na nga ang magkakaibigan na lulan ng bangka kay Kaberting. Habang papalayo pa ang kanilang bangka, ay kumakaway-kaway pa si Cynthia at Rowena sa pagpapaalam ng mga ito. Ang mga bata talaga ngayon, masyadong mapupusok. Sino kayang magkakatuluyan sa mga yon? Tawa ng matanda, sabay talikod nito at lakad na. At noon ay nakauwi din nga ang magbabarkada na dala ang karanasan sa isla ng mga aswang.